Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong reading for the year 2026. Ayan, so titingnan natin what's coming to you ngayong 2026. Ito ay 3 parts, no? So meron tayong, ito yung first part about overall energy. And then second part 2 is about money, career, finances. And then part 3 naman is for your love life and family. So make sure na naka-subscribe kayo or naka-follow kayo, naka-like kayo para kayo ay updated sa ating mga readings. Okay? So, tinan natin. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayo makarelate. Maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, this is my only account at Mystic Queen PH. Hindi ako magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Kung gusto niyo ng private reading, meron link sa description o kaya sa pinned comment. Doon lang kayo magbo-book. Kasi merong nagre-re-upload ng videos ko at nilalagay na ako yun. Oo, nagpapanggap na ako yun. So, na Mystic Queen PH. So, mag-ingat kayo sa mga ganon. Okay? Ayan. So, let's see. Gemini, ano yung energies for you ngayong 2026? For Gemini 2026. Overall energy. Teacher and learning. Oh, teaching and learning. So, maaring meron kayong i-share na knowledge and skills ninyo. And then also, may pag-aaralan din kayo. So, pwedeng iba sa inyo, literal kayong teacher. Literal kayong coach, trainer. Ayan. May i-share ka rin ng mga knowledge and skills mo. Yung challenge mo is moderation. So, maaring may imbalance no sa situation mo ngayong 2026. Minsan kasi nagfo-focus lang tayo sa isang bagay. Tapos yung ibang importante rin na bagay, hindi na natin naaasikaso. So, just make sure na balanse yung energies mo. Naaasikaso mo lahat, nabibigyan mo ng atensyon para iwas sa problema. Okay, your opportunity is intuition. So, yung instinct mo, intuition mo is going to help you na makapag-decide ng tama para sa sarili mo, para sa mga goals mo, just in case you want some changes in your life. And then, your blessing. Ano yung blessing? Effort. Ang effort mo kasi talaga. Yung blessing mo is yung actions na ginagawa mo, yung determination mo, yung effort na binibigay mo, what you put in to your plans, kung paano mo ini-execute, ginagawa yung mga plano mo. Okay, so let's use some tarot cards for Gemini. What's the energy for 2026 para sa mga Gemini? Overall energy. Ooh, the Tower. Meron ditong major change, may release, anything that is no longer serving you. Unexpected, no? Unexpected change, unexpected opportunity. Meron kang ili-let go. What is the overall energy? The 9 of Wands. Okay. So, yung iba sa inyo kasi, meron kayong pinagtitiisan na sitwasyon. At ngayong 2026, finally, aalis na kayo dyan. Hindi na kayo magtitiis. Kasi you know what you want. You know what you deserve. Kumbaga sinubukan mo na tiisin. Pero, may mga times talaga kailangan na nating may pagbabagong gawin. Okay? Kasi, maaaring merong oportunidad sa'yo ngayon na magbubukas. What is the challenge? The Hanged Man and the Death card. Ooh! Ito na nga yung sinasabi ko na pagbabago. The Death card is about transformation, endings, new beginnings. Kaya lang, ang challenge sa'yo is parang natatakot ka na i-embrace yung mga pagbabago na yan. Ganun talaga. Kung hindi mo i-embrace yung pagbabago, wala talagang magbabago. 'Di ba? So, the Hangman is also about yung pagbabago ng pananaw mo sa buhay. Pwedeng nagkakaroon ka ng awakening. Can be spiritual awakening or
may mga realizations ka about life na parang it doesn't make sense anymore, na parang wala nang sense sa'yo yung ginagawa mo, yung mga pinupurso mo. So ngayon, naghahanap ka ng meaning sa life mo. And for you to find that meaning, something has to change. Yung iyong mga gawa, yung mga gawi, no? Yung mga routines mo, yung mga kinakagawian, kailangan magbago. So I think ito yung ito rin yung i-let go mo, i-release mo. Kasi you are finally learning, no? You are finally learning new things, and I think this is also about self-discovery, no? Nadidiscover mo yung sarili mo, yung iba mo pang kakayanan, abilidad, na hindi ka lang pala nakastuck sa sitwasyon na yan. Now, your challenge is kung paano mo hahayaan yung sarili mo na mag-undergo sa process na yon. Although, may mga pagkakataon na hindi yon komportable sa'yo. But ang importante is, ikaw ay may pagbabago. Transforming. Your life is transforming. Your life is changing. Now, ano tong opportunity for Gemini? What's the opportunity? The Five of Pentacles. You have the opportunity to fix your finances, to fix your resources. Lalo na kung naging challenging yung kaperahan mo ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Five of Wands. Five of Wands is also about change. Pwedeng yung mindset mo pagdating sa pera, pagdating sa pagkita ng pera. Kasi pwedeng ang mindset mo sa pera is, okay, ang pera, kikitain rin yan, okay lang gastusin. Pero hindi yun healthy sa'yo kasi kumbaga parang yung parang ang mo is paycheck to paycheck. Kung pagkatapos mong kitain gastos lang din. So walang naiipon. Oo. So now yung instinct mo, yung intuition mo is going to help you make better decisions for your finances, for your life, for your mindset. Now, your blessing is your effort. So, yung sabihin yan, pag nag-effort ka, nag-take ka ng action sa mga goals mo, you will be rewarded. May reward na makukuha. O, diba? May reward ka makukuha. Wheel of Fortune. This is also part of the change. Yung change na may experience mo in 2026, that's part of your destiny. Meant to happen, meant to be. And I think ang nagbabago rin sa'yo yung estado ng buhay mo. Dahil yung mindset mo, binabago mo na. You have the Justice card. This is realization of what needs to be done. Mas matalino ka ngayon. 'Di ba? Dahil yung oportunidad mo na gamitin yung instinct mo, yung intuition mo para maayos yung mga magugulong sistema sa buhay mo, ayan, makukuha mo na yung magandang resulta. You're being led to your destiny kung ano talaga yung dinideserve mo. What you really deserve, Gemini. Okay? So, let's see what other messages we have for you. For Gemini. Gemini. Oh! Wow! Tumaas ang balahibo ko. Enterprise. Jupiter in Aries in the first house. First house is about yourself. And since focusing on yourself, that is also about learning, changing what is no longer needed, releasing, removing it to your life. And then Jupiter energy is about expansion, learning. 'Di ba? So, ngayong 2026, you are expanding your knowledge, you're expanding your horizon. Yung mga opportunities na nandyan sa'yo, tinitake mo talaga. And Aries energy is about taking action. Nako. Takpan lang natin, baka maano tayo rito. 7th house, Jupiter. Mercury in Gemini. Ay, ano ba? Nakaka-distract kasi, You have Mercury and Libra in the 7th house. Nako, eto na nga yun, Gemini.
Kasi baka madali kayong ma-distract, no? Yung bang parang meron kang kailangan gawin tapos biglang may umeksena, tapos doon na kayo nakafocus, hindi nyo na natapos yung kailangan nyong gawin. So, yun yung kailangan nyong iwasan. Kasi meron sa paligid nyo na, yung bang para siyang bad influence sa'yo. Oo. So, be careful sa mga bad influence. Alam mo naman yun, kung bad influence yun. Oh, see? Pinag-iingat ka talaga. You have Mercury in Virgo in the 6th house. 6th house is your daily routine. So, maaari meron ka mga pang-araw-araw na ginagawa or gagawin ngayon 2026 na alam mo hindi makakabuti para sa'yo, then don't do it. Okay? Mercury is about communication. So, mag-ingat rin sa mga sasabihin. Oo, i-express. Kung alam mong, sabi nga nila kung hindi rin daw maganda yung sasabihin, wag na lang, manahimik na lang. And also, sa workplace, no, pwedeng mag-ingat ka sa mga pagkakatiwalaan mo sa trabaho, no? Kasi pwedeng gamitin yung mga sinasabi mo sa kanila or yung words mo, yung thoughts mo against you. Okay? So, be careful. Let's see what else. Job satisfaction. O, magkakaroon ka ng satisfaction sa trabaho mo, sa career mo, ngayong 2026. Ayan, o. Or ikaw mismo maghahanap niyang satisfaction na yan. Na kapag hindi ka na satisfied sa trabaho mo, sa career mo, goodbye na. Let go na. Kasi, ang daming opportunities. Kailangan lang nating maging open, no? Ayan, o. Innovative or innovative thinking. So, meron kang mga ideas, no, na maaring sinasarili mo pa lang ngayon, no? Tipong iniisip mo na, ay, baka hindi to mag-work or baka, hindi to makakabuti. Sayang, no? Kasi pwedeng merong nakakaisip rin yan at hindi niya ginagawa, pero siya, ginawa niya, pareho kayo na naisip. So, sino mauna? Siya, 'di ba? So, kung maganda yung idea na naiisip mo, go for it, no? Work on it. Because you'll never know na dyan ka pala sisikat, dyan ka pala, yun nga, makikilala, uunlad, yayaman, magiging successful. Listen daw. People start to heal the moment they feel heard. So, isa rin to sa kailangan nyo ring pag-ingatan ha, yung mga taong shisharean nyo ng mga bagay na personal sa buhay ninyo. Kasi hindi lahat yan ay mapagkakatiwalaan. Yung mga talagang trusted mo lang. And also, kapag if there is someone na kailangan ng tulong or kailangan ng makakausap, be there for that person. Hayaan mong makinig. Wag iwasan mong maging judgmental kasi kanya-kanya tayo ng experiences sa buhay and we are here to learn. So kung ano yung pwede nating maipayo sa kanila na makakabutis para sa kanila, edi yun yung gawin natin kaysa naman i-judge natin sila. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.